natin ngayon kung bakit nagkaroon ng kaguluhan pang politika sapagkat ayaw na nilang bumaba sa kapangyarihan. Kaya maagang inatake si Sara Duterte. Maagang winasak ang mga Duterte because the only real political threat to the continuation and perpetuation of power of the Marcoses ay ang mga Duterte. Yun ang dahilan kung bakit maagang nagkaroon ng special operations attack laban kay Sara Duterte. At ang daming nadamay. Unang nadamay, SMNI. Pangalawang nadamay, Pastor Kipuloy. At ngayon, Rodrigo Duterte. At ngayon, Baste Duterte. Mayor Mike Rama, Governor Hulahin, Governor Mampa. Sino pang isusunod? Nakakain. Nabudol, Trinidor, pati ang aming mahal na chairman, Professor Rob Biswara. Despite the support na ginawa ng Moro National Liberation Front sa statement niya, the son of the father cannot be inherited by the son. Yun ang isa sa nakapanalo kay Budol-Budol. At ngayon, may kaso na naging guilty na naman si Chairman Romy Suarez ang nag-run. Klaro-klaro at very clear ang pambubulot at pang-traitor ng administrasyon ito. Kaya, alis dyan! Malino po na ang pagsirit ng mga pangunahing bilihin, ang pagdaustos ng kabuhayan ng mga mamayang Pilipino ay nakaangkla sa marumi na laro ng politika na ito. When the political dynamics become very obvious na ginagamit sa personal na kagustuhan na manatili sa poder, ang pang-ekonomiyang kalagayan ay nadaustos. Kaya kahit 50 pesos mag-ikot sa buong mundo ang talunin ni Marcos, si Magellan, si Picapieta sa pagsircumnavigate sa buong daigdig, hindi unad ang bansa sapagkat unstable ang politikang kalagayan at taustos at very fragile. Marupok na marupok ang pundasyon ng ekonomiya ng bansang ito. At hindi na inaasikaso yun. Paano mababa ang presyo ng bigas kung ang nagkukontrol ng industriya ng bigas ay mga kartel at mga sindikato ng mga smuggler? At ano ang solusyon dyan? Decisive law enforcement led by the President. No need of additional law. No need of ayuda. Ipatupad mo ang batas laban sa mga smuggler at rice cartel. Buwagin ang sindikato sa droga at buwagin ang mga kriminal. Yun ang hinahanap ng taong bayan sapagkat kung yun ang inuna at ipinagpatuloy ay siguradong aanap ang kalagayang ekonomiya because a lot of foreign and domestic business will trust the government. Yun ang hinahanap. Inseparable ang ekonomiya at ang politika. Subalit, kaya mong lusutan ang politika but you can never control absolutely the dynamics of economics. May dynamics ng economics na kapag sumarulot at tumalang ang sikmura ng mamamayang Pilipino, sila ay mawawalan ng pasensya sa uri ng Panginoon. Yun ang nakakapagod. Yun ang nakakapagod. Imagine na mamatay ang mga sundalo sa mga labanan sa terorista. Hindi ko makikita ang Pangulong nagbibisita sa mga sundalong napapaslang na puputulan ng kamay. Samantalang si Rodrigo Duterte sa panahon niya, kahit ating gabi, balik-balikan niya ang mga biktima ng digmaan sa Mindanao, lalo na sa Marawi, at nasaksihan ko yan nung ako'y konsultan sa kampo, evangelista, habang nagigipagtikma ang gobyerno sa ISIS terrorist group sa Marawi. Napilitan na siyang puntahan ng isang sundalo nang siya ay nabubula na at ikinukumpara sa previous government. Klaro po ang pinag-uusapan natin, ang kanyang layunin na patingkarin at pasinggiin ang digma-digmaan
na kanyang ginagawa sa China na hindi dapat mangyari, ang punot-dulo niyan ay political power perpetration. Bakit? Si Zelensky na bulok ang inutil ng gobyerno ang kanyang dinala sa Ukraine dahil may state of war ay walang eleksyon at nanatili ang bulok ng presidente si Zelensky sa Ukraine. Ayaw natin na ikapital sa digmaan walang saysay, hindi makatarungang digmaan ang mamamayang Pilipino, lamang bigyang matuwid ang posibilidad ng state of emergency towards declaration of open version. Yun ang dahilan na hindi tayo makinis doon sa dulo na wala ng panahon ang ubos na tayo. Nag-uusap kami ni Kapiter Mukap. Ano ang gagawin natin kay Eric sa mga organizer ng Marcos alis dyan kapag nagdeklara ng state of emergency o possibility of martial law due to possible state of war, dineklara nila at gagamitin ng gimmick sa China. Sabi ko, di ba underground? Ano ba ang gagawin namin? Di mag-underground muli at lalaban? Pero kung pwede pa namang hindi mag-underground at pwede namang siya ang umalis at hindi tayo magtago, bakit hindi? Malinaw po, mga kababayan, kung bakit nandito tayo sapagkat gusto natin ang pagbabago. Ang kagustuhan sa mapayapang pagbabago at direktang magkilos ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Yan ay tinatawag na demokrasya. Ang pagpapahayag, kagaya ng pagtitipon natin na sinasabi nila Kanunton, Kato, at marami pa. Sabi nila, Yusek Roque. At yun ang mensahe ni Tatay Digo. Ang kalayaan at demokrasya ay para lamang sa doon, sa lumalaban para sa demokrasya. Ang ayaw kampi, ang kalayaan ay mananatiling alipin. Ang kalayaan ay hindi hinihingi. Ang kalayaan ay hindi ipinaningluhod at niluluhuran na ibigay mo sa amin. Ang kalayaan ay kinakamit sa pamamagitan ng pagigigit ng tama at mga karapatang fundamental. Ipinaglalaban. At ang paglaban sa karapatan ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Ang mapayapang hakbang ng pagbubuo ng mga pagtitipon-tipon at paghahayag ay siyang pinakabuhay na definisyon ng demokrasya. Hindi po destabilisasyon ang ginagawa natin. Mr. President, be reminded, your power is temporary. Your power is delegated from the people. It is not your perpetual power. By the people. Maraming salamat sa mga dumalo. Ibubukas natin ito sa isang open forum at muli ay nandito ang panel of speakers at mayroon ka na gusto magbigay sa open forum na mamaya? Wait lang ha. Then we will start with the open forum.